Maayong adlaw, mayara kami nga interesante nga itanyag para gid sa imo. Oo ikaw, isugid namon sa imo ang mga sekreto sang palaabuton. Halin alas 7:30 sang gabi, maglulupod kita sa isa ka oras sang aktibo, praktikal kag tumalagsahon nga mga presentasyon nga magabag-o gid sang inyo pagtamod sa palaabuton. Indi gid ini pagpalampasa. Gusto gid sang Ginoo nga ipahibalo sa aton ang aton palaabuton. Sa pagkamatuod, wala gid nagahimo ang Ginoo sang bisan ano nga tikang nga wala ginapahibalo sa aton ang nagakadapat naton hibalo. Mayong gabi sa tanan naton nga mga kauturan. Welcome back sa aton nga regular nga programa sa subong series of presentation, The Secret of the Future sa health lecture naton. Aton nga dumdumon permi ang ini nga mga tinaga, healthy lifestyle, longer life, and godly lifestyle, eternal life. Aton nga topiko subong tion amo ang nahanungod sa temperance. Always temperate, ang pagaganhagan. May dinalan nga ginhambal sa Patriarchs and Prophets 562, siling diri ang matudtuod nga pagaganhagan o kung true temperance teaches us to dispense entirely with everything heartful and to use judiciously that which is helpful. Sa aton pa kung maghambal kita sang paghagan-hagan diri pagpugong, no? Ini nagatudlo sang dispensar gid, no? Sang pagsikway sang tanan nga indi maayo sa aton nga lawas, kag sa paggamit sang mga butang, no? Nga mga maayo, no? Sa aton nga lawas judiciously. Kung maghambal kita sang word nga judiciously, nagakahulugan ini sensibly, carefully, cautiously, thoughtfully, prudently, and wisely. Sa aton pa, hindi tanan nga mga maayo nga mga kaunon o ginatugot sa balaan kasulatan nga kaunon, tuduhan naton kakaon. Kay bisan maayo man ina, kung sobra, hindi maayo mga kauturan. So, we have to be careful, cautious, thoughtful, and prudent, no? And of course, wisely sa paggamit sini nga mga butang, kay sobra gani, hindi maayo. Tuna naton ang mga butang nga dapat naton hagan-haganon, no? Sa aton nga kabuhi. Una diri, of course, ang avoid gid, no? Ang likaw gid sa ginatawag nga alcohol, kay nabalaan nato na makahulubog nga ilim no na hindi maayo sa aton nga lawas, no? Of course, ang ikaduha diri ang caffeine, no? Nga makuha naton ini nga klase sang chemical sa aton nga ginakaon, kaangay sang kaginainom, no? Ang kape, ang tsa, ang chocolate, no? Kag mga pain relievers, soft drinks, amo ni ang may mga mataas nga content sang caffeine, no? Na kaangay sini mga kauturan, no? Amo ina mga may mga caffeine na kay ang caffeine mga utod nagaapekto gid una sa aton nga brain, no? Sa aton nga brain. Be clouded the intellect, benumb the energies, excite the nervous system, then later depress and exhaust the body. Amo ina siya ang epekto sang ginatawag nga caffeine, no? So amo ini nga gina-encourage ginaton ang mga kauturan kag mga kabiyana as much as possible likawan naton ini nga mga ilimnon nga makahatag sa aton sing pagguba sa aton una sa aton nga panglawas, no? Kag sa aton nga utok. May study nga ginhimo, no, sa isa ka na damang, no, kung paano ang epekto sang caffeine. Ila ini kundi kita mo na ang damang nga obra sang iyang inang trap, no, iyang balay-balay agud i-trap ang iyang mga kalanon. Kag ila gin-injeksyonan ini sang caffeine, no? Kag natalupang dan, no? Nga amo ini kita nyo, hindi sa kabalo mag-obra na sang iyang balay-balay, no? 48 hours nag-obra siya pero lantawa
disorganized gyapon. After 96 hours, amo pa kag no, na establisher niya, pero makita naton hindi pagid perfect ang iyang pag-obra. So nakita naton diri nga ang caffeine hindi gid maayo, no, ilabi na gid sa aton nga mental aspect. Iluwas sina naga-create ini sa aton sang ginatawag nga stomach ulcer. So hindi gid maayo mga utod, no, kag of course ginakuha sa aton nga lawas ang calcium, B vitamins kag iron kun damo caffeine ang aton nga lawas. So aton nga tipigan ang aton nga lawas, of course, mga kauturan sa aton nga mga gintudloan kita nga total abstinence gid sinang mga butang, no? Cigarette smoking, wala kita naga-advocate bilang iglesia, dilian ginaton ini nga klase sang bisyo mga kauturan, no? Nabalaan naton ang sigarilyo sang una, ang iya sinang warning is cigarette smoking is dangerous to your health, pero later on gin butangan na gid sang cigarette smoking kills, no, makapatay gid. So nabalaan naton mga kauturan nga ini nga mga butang hindi gid mayad sa aton nga lawas, kag halungan gid naton kay nabalaan nato aton lawas templo sang Ginoo. 90% of cancer, no, sang lungs, lip, mouth, tongue, throat, esophagus, half of all bladder cancers gin halinan ina sa pagpanigarilyo. Dumdumo naton ina mga kauturan kag mga kaabyanan. So we have to stop smoking, no? Stop smoking. Now, of course, isa sa mga butang nga aton manhagan-haganon, no? Sa aton nga kabuhi amo ang pag-intake naton sang sugar, no? Sugar itself is a poison, no? Suno sa mga health expert, ang kalamay, no? Ang sugar mismo mga kauturan kag mga kabyanan hilo, no, hilo ina sa aton nga lawas. Actually amo ina siya ang poison sang aton nga immune system. The number one enemy of our immune system is sugar, no, sweet. Amo na siya nagapanubo sang aton nga immune system, no, kag naganubo dayon na aton nga resistensya kag dali kita magbalatian. So nabalaan naton ina, ano, kita mo na ang iyang klase sang pag-apekto sa aton nga immune system. Kag of course, no, sa chocolate damo sang sugar, no, pero makita naton ang chocolate mga kauturan, no, nakita niyo da may theobromine, kag inang theobromine amo nang naga-irritate sang aton nga nervous system. Actually, ang theobromine nga ini, isa ina siya sang mga chemicals nga makuha naton sa chocolate, no? Kag ginabutang gali ina agud nga ang additives are required to mask the bitterness, no? Agud nga hindi naton madamilan bala ang kapait. Actually, ang chocolate, no, mapait ina by nature, pero bangod sa mga additive nga ginabutang amo ina nga nagatamis siya na. So amo ni ang mga nin, no, oo, the theobromine, caffeine, okay, nicotine kag cocaine, no, amo na mga magpakaisa ni sila, no. Halong kita parehas na ang effect, no, sa aton nga lawas. Ang caffeine nga ginambalaton kay na makuha sa kape, sa soft drinks, no, kag sa chocolates, parehas na siya sa nicotine kag cocaine, no. Ang effect is diri sa aton nga brain gihapon. So hindi gid maayo mga utod, no. Now, sa gatas, of course, no, kita nga mga Pilipino mahilig gid mag-inom ka gatas, pero mga utod dumdumon naton ang gatas ilimnon iniya sa mga gagmay nga mga bata, no. Kag diri nagahalin ang mga allergies gali kung too much kita nga nagainom sang gatas. What's wrong with this picture? Ano nakita ninyo? Nga imbis nga ang gatas sang baka, sino ang mainom sina?
dapat mainom sina ang ang bata sang baka, no? Ang tinday. Pero ano ang nagakatabo karon, no? Sa aton na kita iya nga mga tao ang nagainom sang gatas sang baka nga hindi na iya sa aton. Pero dumdumon bala ninyo kung protein malang ang aton kinahanglan mga utod. Kag amo ina ang masami nga ginauna-una naton nga mainom kita gatas kay kulang kita sang protein, no? Ang protein actually makuha naton ina sa malunggay. Lan tawabla ninyo ho, ang malunggay 2 times the protein in milk. Sa aton pa ang quality sang protein nga makuha naton sa malunggay duha ka pilo ang iya nga kalidad, no? Kumpara sa protein nga makuha naton sa gatas. So ita mo na sukaon kita malunggay, no? Mga kauturan. Kag sakali, no, amo man ni may ara man ni protein. All right? Ang cheese, of course, ganagano nato ni mga utot. Kaya mo na diri nagaguwa o kon ginahalinan sa ginatawag nga uric acid, no? Kag ini ang cheese, too much cheese, nagapa extra burden sa aton nga liver, no? Kag naga-cause man sang constipation, na? So aton haganaganon ini nga mga butang. Manamit ini, pero ang epekto sini sa aton lawas hindi maayo, no? Kag ang too much protein, no, na i-reduce man naton ang of course ang asin, no, ang salt, reduce blood pressure. The more nga taas ang salt content, no, ang iya nga sodium content mga kauturan kag mga kabyanan, the more nga may possibility nga magtaas ang aton nga presyon, no? Okay. So, isa pagid nga luyag ko nga dalon sa inyo subong tion mga utod kag mga kabyanan is we have to have a regular breakfast. Try to make breakfast the heaviest meal and supper the lightest, no? Amo nang aton dapat nga i-exercise, aton nga himuon nga ang aga amo pinakadamo naton nga kaon kag ang gabi ang pinakagamay naton nga kaon. Lantawa ang data nagasugid sa aton nga ang mga tawo nga nagaskip sang breakfast 2.5 times that may ara sila risgo sa ginatawag nga heart attack, no? So amo nang hindi maayo, no? Kung nagaskip kita sa breakfast. Kag natun-an man nga ang mga kabataan nga wala nagapamahaw, naka-experience sila sang learning disabilities. Ang performance nila sa iglesia hindi maayo. So hindi gid maayo mga kauturan nga hindi kita mag-exercise. So we have to be temperate in all things. Kag dumdumon naton nga himuon naton ina nga isa sa mga measurement agud makuha naton ang ginatawag nga optimum health, no? Optimum health. Si Luigi Cornaro siling niya, he who eats, no, much must eat little, for by eating less he will live longer and so be able to eat more, no? So dapat gali nga gamay lang aton nga pagkaon, no? Ang tabitan proverb naghambal, the secret of living well and longer is we have to eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. So ini nga mga sekreto mahimo naton kung kabalo kita maghagan-hagan sang aton nga mga ginakaon kag ginahimo adlaw-adlaw, no? Sa mo ni to summarize, kinahanglan nga mag-temperate kita agud nga ang toxin makuha sa aton nga lawas. Ang sigarilyo, of course, totally poison ina sa aton nga lawas. Ang alcohol, hindi maayo mga kauturan, hindi man maayo nga magsinagad kita kakaon. Sige, aton nga i-avoid ang all known harmful substances and do in moderation things that are good, no? Amo ina ang butang nga dapat naton nga himuon. So karon nga gabi dumdumon naton healthy lifestyle, longer life.
and godly lifestyle, eternal life. Ang Diyos magpakamayo sa atin. Your past a memory that binds you? Is there some pain that you carry for too long? Then strengthen your heart with His good. His eyes are mercy, His word is rest, for which tomorrow, for yesterday, there is a His eyes are mercy, His word is rest, for which tomorrow, for yesterday, there is a Savior who lights our way. There is a Savior who lights Maayong gabi sa tanan, ako naman kamo ginaabi-abi sa isa ka tupiko para sa aton programa, ang sekreto sang palaaboton. Subong nga kagabihon aton pagatun-an ang tupiko which is entitled The Mystery Man of Prophecy o kon ang misteryoso nga tawo sang propesiya. Way back in the place of Jerusalem, daw halos kada adlaw ang mga tawo nagakadto sa isa ka dingding, which they called the famous Wailing Wall,
Kag ining mga katawhan nagakadto didto kag ginabunggo-bunggo nila ang ila nga likod para lang sa pagpangamuyo. Pangamuyo nga may sincerity sa pag-abot sang misayas. So ini mga kauturan, mga kaabyanan, nagapanaysayon nga ang mga katawhan sa Israel nagapangayo gid sang pag-abot sang Mesiyas. Kay nga para sa ila ang Mesiyas amo ang paglaom sang katawhan kag amo ang makahatag sang kalinungan sa blog nga kalibutan. May mga katawhan nga mahambal naton they are the hopeful Messiahs. Nagalaom sang pag-abot sa mga Messiahs. Let's take a look on Simon Bar Kokhba. So 135 AD, luwas sina. We have some 450 AD, si Moses of Crete. We have Cyrene also sa 720 AD. Kag ining mga katawhan nagalaom sang pag-abot sang Messiahs. Sa 1160 AD, we have David Alroy, we have Abraham Abulafia sang 1240 AD, Shabbatai Zevi sang 1626 AD, and lately, in the year 1994, may isa ka tawo nga nag-hope man nga may maabot pa nga Misayas. Ini siya si Rabbi Sneerson, kag ining iyang pagpaabot nakahatag sang dako man nga balita sa mga katawhan kag even until his death. Ang pamangkotanon mga kaabyanan, sa diin ang Mesiyas. Ano bala ang mga rason nga asya dugay mag-abot? Maabot pa bala siya san-o kag sa diin? So ining mga palamangkutanon amo ang nangin palamangkutanon sang mga katawhan sang unang nga panahon. So, bisan pagani si propetang Daniel, naglaom man kag nagapati nga may mag-abot nga Mesiya. In fact, sang 539 BC, si propetang Daniel nagtagna sang sini nga ang Jerusalem ipagapatukod liwat, ang husto gid nga tuig para sa pagkari sang Mesiyas, ang Mesiyas mapatay iya man inigin tagna, ang pinasahi nga tinutuyo sang kamatayon sang Mesiyas, ang tion sang kamatayon sang Mesiyas, ang gintalana nga tion para sa mga katawhan sang Hudiyo bilang pinili nga mga katawhan, kag ang pagkapukan sang Jerusalem. So ini mga kaabyanan, nagapakita sa aton sang mga tagnaanon para sa pag-abot sang Mesiyas. Ang pamangkot, ang mga Hudiyo bala nakabalo sang sini nga prophecy? Yes, I believe. Kag in fact, dira sa ila mga rabbinical courses, ila man natun-an ang ini nga propesiya. Pero, ang hambal, pagid ni sang isa ka maalamon nga Jewish, kabay nga ang mga espiritu sa mga nangahas sa pagsuma sa katapusan nga mga tinion nga amo ang pagkari sang Mesiyas matapos. So siya hopeful nga matapos na ang mga propesiya kag makabot na ang Mesiyas. So with this warning in mind mga kaabyanan, let us investigate ang isa sa mga propesiya, mga interesante nga propesiya, intriguing prophecies nga makita naton sa balaan nga kasulatan. Kag ang aton pagtuon sa sini nga kagabihon magasentro sa bilog nga chapter sang Daniel 9, kag let us take specifically a look sa my verses 24 to 27. Aton isa-isahon kung ano gid bala ang mga ebidensya kag kung sino ang Mesiyas base sa balaan nga Biblia. Now, let's go to the first question. Ang una nga palamangkutanon nagasiling, ano ang ginahambal ni Ginoong Hesus na hanungod sa tema sang daan nga testamento sang kasulatan? So ano ang hambal niya? Ang sabat,
makita sa Lucas 24:27. So, palihog abis ang aton nga Biblia sa Lucas 24:27 kag aton pagkasabton ang una nga pamangkot. Kag sumugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna, ginatalastas niya sa ila sa bug-os nga mga kasulatan ang mga butang na hanungod sa iya. So ano ang sabat? Yes, sa iya kaugalingon. So diri naton na nahibaluan nga ang sabat sa una nga palamangkutanon, ano ganito? Ano ang ginahambal ni Ginoong Hesus na hanungod sa tema sang daan nga testamento sa mga kasulatan? This is about Himself. Ang iban sa mga mangin-alamon nagbulubanta nga ang daan nga testamento may sulod sing masobra sa 300 ka mga patod nga mga propesiya. Kag nagalaragway ini kung sino ang Mesiyas, kag kung ano ang pagahimuon sang Mesiyas. Pero ang pamangkutanon, ano bala ang tsansa nga ining mga propesiya mangin matuod o kung may katumanan? Let us take a look on the writings dira sa Science Speaks, written in the year 1963. Nagsiling, astronomers and mathematicians, si Peter Stoner, nagbulubanta nga ang kasiguruhan sang pagtuman sang 8 sa sini nga mga propesiya amo nga sa isa kagatos kalibo ka milyones. So meaning ang kasiguruhan sang pagtuman malapit sa 50 sa ila, mangin isa sa sulod sang isa kag pagasundan ini sang 157 ka mga zeros. So this study will guide us and will demonstrate the evidence nga sa mga few passages samtang kita magapadayon sa aton pagtuon. Ang ikaduha nga pamangkot, paano naton mahibaluan nga si Ginoong Hesus amo ang maragtas sang kinaiya? So paano naton mahibaluan mga kaabyanan, mga kauturan? Okay, balik kita sa aton nga pagtuon sang aton nga Biblia kag further aton dira karon makita sa mga teksto nga aton pagatun-an. Pero aton panumdumon nga besides sa Bible, may mga independent nga mga researchers, malapit sa 17 nga hindi Kristohanon nga ginhalinan o kon resources naghambal sang Jesus sa bug-os nga sa sulod sang 150 katuig sang iya kabuhi. Kag kaupo diri ang mga Romano nga mga manugsaysay sang maragtas, upo diri ang mga Grego nga mga manunulat, mga Hudeo nga reliyoso, kag mga pangulo sang Hudeo, kag mga manugsaysay sang maragtas. So sila mismo nagasaysay parte sa kay Ginoong Hesus. Ang Hudeo nga manugsaysay sang maragtas nga si Flavius Josephus sang AD 37 nagsulat. Karon may ara sa subong nga tion si Jesus, ang mangin-alamon nga tawo. Siya amo ang Kristo, kag sang si Pilato sa sutsot sang mga kadalagkuan nga mga tawo sa sulod naton, nagkondenar sa iya pakadto sa krus. Yadtong mga naghigugma sa iya sa ginsuguran wala nagsikway sa iya, kay siya nagpakita sa ila nga buhi liwat sa ikatatlo nga adlaw, nga ang mga balaan nga mga propeta nagsaysay sini, kag napulo kalibong nga mga lain nga mga makatilingala nga butang na hanungod sa iya. Kag ang tribo sang mga Kristohanon nga ginhinganlan halin sa iya, yara gihapon tob-tob sa karon nga tion. So sa sini nga statement, aton nakita that even Flavius Josephus wrote about Jesus Christ. Ikatatlo nga pamangkot. Sa diin nga syudad ang mga kasulatan sang propesiya nagtagna nga si Jesus matawo. So let's take a look sa Micah 5:2. Ato naman abihan kag tan-awon sa Micah 5:2. Okay? So aton diri makita ang amo ni nga mga dinalan
Apang ikaw, anong sabat, tandaan naton, nga jutay nga magpatunga sa mga linibo sang Huda, gikan sa imo magagawa sa akon ang isa sa mga mangin manugdumala sa Israel, nga ang iya mga ginikanan kutob pa sa mga dumaan sa wala sing katapusan. So ano ang sabat mga kaabyanan? Yes, Bethlehem. So 700 years before the birth of Jesus, si Prophet Micah knew exactly the birthplace of the Messiah. Kung aton tan-awon ang history, there were two Bethlehems in the days of Jesus. Isa ka Bethlehem ara sa norte sang Palestina, kag ang isa ara sa Ephrata, gamay ni siya nga town sa Judea. But the prophecy is specific. Kay nga the Messiah, according to Micah, the prophecy says that the Messiah would be born in Bethlehem, Bethlehem of Judea. Kag in fact, makita naton sa Mateo 2:1 that the New Testament writers recorded the history of this birthplace as predicted, as expected. So, although Jesus was born in Bethlehem, He did not originate from there. Diba? Wala siya nagaling dito, although dira siya natawo sa Bethlehem. Because according kay Prophet Micah, si Ginoong Jesus is from everlasting. Atong pagabasahon, suno sa ginhambal ni Propetang Micah, si Jesus nagikan sa walay katapusan. Sa iban nga pinulungan, bag-o siya magkarisa sini nga kalibutan, wala siya sang ginsuguran. Kag ini nga realidad mga kaabyanan, ini siya kabahin sang misteryo sang aton Dios. Si Ginoong Jesus or si Jesus hindi lamang isa ka propeta. Hindi lamang siya isa ka maayo nga tawo, kundi siya Dios. Ikaapat nga pamangkutanon, samtang magapadayon kita sa aton pagtuon, kung sino gid bala ang ning misteryoso nga tawo sang propesiya. Ang question number 4 nagsiling, mayara bala sang patod nga tion sa diin si Jesus magapakita, kung diin si Jesus mapatay para sa iya mga katawhan. Okay, so may ara bala nga specific nga time nga siya magapakita kag siya mapatay. O Galatians 4:4. Tanaw naman kita sa Galatians 4:4. Okay, Galatians 4:4 nagsiling, apang sa pag-abot sang panahon sang nagakaigo nga tion. Take note, nagakaigo nga tion, ginpadala sang Dios ang iya bugtong nga anak. So ano ang panahon sa nagakaigo nga tion? Romans 5:6 further says, sang mga maluya pa si Kristo or sang mga maluya pa kita, si Kristo napatay sa blanco na. So ato na pangitaan sang sabat sa mga di Diyos noon. So Romans 5:6 is telling us the answer. Sa mga maluya pa kita, si Kristo napatay sa nagakaigo nga tion. Okay, nagakaigo nga tion. Let's take a look on the prophecy or tagna sa Daniel 9. Kung aton tanawon ang history, ang Jerusalem, mga kaabyanan, has been captured by Babylon. And that time, ang Babylonia isa sa mga mabakod or isa sa mga powerful, let's say the superpower of the day. And Daniel at that time was taken back as a prisoner. So nangin prisoner siya sang war. So while in captivity, si Daniel nakabaton sang mga vision halin sa Ginoo. Kag ini siya nga vision naga-outline sang mga empire nga magasunod sa Babylonia. Daniel saw nations such as Medo-Persia. Daniel saw nations such as the Greeks, and then another empire, the Romans, ruling over the Jews. Kag, tungod sini, kung aton tanawon ang Daniel 8:27, diri naton makita nga literally si Daniel literally nagsakit siya because he was anxious kung ano ang matabo sa katawhan sang Ginoo.
ang pamangkutanon, where was the Messiah? Nga magdala sang freedom, nga magdala sang katawhayan from persecution and hatred. And why isn't the Jews ruling the world? Diba? Ginpromesa nga ang mga Jews amo ang rule sa world. So nagapamangkot si Daniel. Kag siya pleadingly nagpangayo sa Ginoo kung ano ang sabat. And these are the things nga ginpakita sang Ginoo aton na karon pagatun-an, no? The prophecy sa Daniel 9. Question number 5. Ano ang patod nga tion nga gintalana sa mga Hudiyo nga mga tawo? May ara bala nga patod nga tion? So Daniel 9:24. Daniel 9:24 aton tan-awon. Blank weeks. Okay. So ang sabat dira muna sabtan naton ang blanco pila ka semana, no? Blank weeks are determined for your people kag para sa imo balaan nga syudad para maguntat ang mga transgression, to make an end to sins and to make reconciliation for our iniquities. So anong sabat sa Daniel 9:24? Yes, the word is 70 weeks. 70 ka sinimana. So nagtala na ang Diyos sang 70 ka simana sa balaan nga syudad kag sa imong nga kasimana para mauntat ang ila pagrebelde kag pagkasala. So para matubos sila sa ilang mga sala. So dili naton makita ang sabat, no? Sabat sang aton nga ikalima nga pamangkot nga ano ang patod nga tion nga gintalana sa mga Hudiyo nga mga tawo? Yes, the answer is 70 weeks. Okay. So, mga kaabyanan, ang ining aton mga ginbasa, kag ining aton natukiban, magadulong sa aton sang isa sa mga kamatuuran nung nga maakton makita sa may propesya ni Daniel. About the Messiah, the fact or the truth, number 1 is telling us nga ang mga Hudiyo ginhatagan sang sang 70 ka semana. Okay, kung ibutang naton ini sa mga inadlaw, this will give us 490 days. Para sa Para sa paghinursol, for repentance, for reconciliation. So aton ina tandaan. Ikaanom nga pamangkot. Sa simbolismo sang tagna, ano ang ginarepresentahan sang isa ka adlaw? Okay, let us take note of this also. Ezekiel 4:6, Ezekiel 4:6, nagasiling, diri, and I have laid on you a day for each. Okay, what is the answer? I have laid on you a day for each year, meaning nga ang kada adlaw is equivalent to a year. No. So, ang fact number 2 is telling us, o kung ang kaduha nga kamatuoran, nagasiling nga ang 70 ka semana, diba? Which is equals to 490 ka adlaw, nagarepresentar sang sang 490 man ka literal nga tuig. Question number 7. Sang saan nagsugod ang tion para sa mga Hudiyo? Okay, so when daw? Sang saan nagsugod ang time para sa mga Hudiyo? Daniel 9:25. Daniel 9:25 nagsiling, know therefore and understand that from the going forth of to restore and build Jerusalem until mag-abot ang Messiah. So ano ang answer? Until may ara nga kaman, may ara nga sugo. So aton ini tandaan nga ang tion nga nagsugod para sa mga Hudiyo anto nagstart sa isa ka sugo. There shall be 7 weeks and 62 weeks, the street shall be built again and the wall even in troublesome times. So mga kaabyanan, the starting point of this prophecy, aton tandaan, was a command. Isa kasugo, allowing the Jews sa pagbalik sa sa Jerusalem and rebuild their city. Kag ini nga decree ginhimo ni Artaxerxes, Haring Artaxerxes. Kag ini
nga sugo, no? Ini nga kasulatan makita sa Ezra chapter 7. So in the 7th year of his reign in 457 BC. So this starting of 457 BC is verified in history through the writings of the Greek historian Herodotus. So inigin verify man, pinaagi man sa mga Babylonian records, and even sa mga Alexandrian astronomer just like Ptolemy sa iya nga canon. And in fact, si Sir Isaac Newton, no, maginhambal man party sa sini. Nagsiling si Sir Isaac Newton, ang mga tinuig sang paghari ni Artaxerxes na sulod sa pinakahapos nga natukod nga tion sang maragtas. Ang canon of Ptolemy, ang Greek Olympiads kag allusions in Greek history to Persian affairs, tanan gintingob agud ibutang ang ikapito nga tuig ni Artaxerxes nga amo ang 457 BC. Ini nagadulong sa aton sang ikatatlo nga kamatuoran nga amo ang Jerusalem pagatukuron liwat kag ang ginsuguran nga tion para sa propesiya amo ang 457 or 457 BC. Ikawalo nga pamangkutanon. Ano ang matabo sa katapusan sang nauna nga 69 kasinimana? Diba? Batukin natin 70 weeks. So ano ang matabo sa katapusan? Sa katapusan sang nauna nga 69 kasinimana. Daniel 9:25, Daniel 9:25, mga kauturan nagasugid sa aton sang sabat until the blank the prince shall come. So ano? Until ang Messiah amo ang mag-aabot. Until the Messiah, the Prince, shall come. So, mga kaabyanan, ang Messiah, buot hambalon, is the Anointed One. No? Isa na hinaplas. Tubtob sang 27 AD, aton pagatandaan, nga si Ginoong Jesus isa ka mamumugon. Nagapangabudlay siya kada adlaw bilang isa ka panday, kaya ang iyang father is also a carpenter. So sang 27 AD, ang iya kabuhi nagbaylo. Kay nga on this date, si Ginoong Jesus or si Jesus ginbautisuhan sa suba sang Jordan, kaginhaplas sang balaan nga espiritu. Aton ini makita kung aton subaybayan ini makita sa Acts 10:37-38. So buot hambalon, ginbayaan niya ang iya trabaho bilang isa ka mamumugon kag nagsugod sang iya nga pangpubliko nga buluhaton bilang isa ka gintagna nga manluluwas sa mga Hudiyo. And this will give us the truth. Number 4. Fact number 4, parti sa aton Mesiyas, nga ang Mesiyas, si Kristo Jesus, nag-abot sa hustugid nga tion. Nag-abot on the right time, and that is 27 AD, based on the prophecy nga makita sa Daniel 9. Ikasyam nga pamangkot, ano ang una nga bagay ang ginhambal ni Jesus pagkatapos ang iya nga bautismo? So after siya na baptized, no? Ano ang iya nga ginhambal? Mark 1:14-15. Marcos 1:14-15 aton di makita ang sabat. The time is blank on verse 15 specifically. Ano? The time is fulfilled. Okay, nag-abot. Fulfilled, not tuman. And the fact number 5 or the truth number 5 nagasiling, si Jesus nagkilala sang tion nga siya nangin Mesiyas. So that time si Jesus Christ recognized nga siya isa ka Mesiyas. Question number 10.
Ano ang gintagna nga matabo sa Mesiyas? Makita ba bala naton dito sa may prophecy ni Daniel, no? May gintagna bala nga may matabo sa aton Mesiyas? Yes, let's take a look. Daniel 9:26. Daniel 9:26. Okay, so aton diri makita mga kauturan that after the 62 weeks, Messiah shall be blank. Okay, so ada makita sa Daniel 9:26 ang sabat, but not for himself. So ano ang answer? Shall be cut off. Okay, take note of the word, shall be cut off. After the 62 weeks, ang Messiah shall be cut off. This will lead us to the truth or the fact number 6 about sa Misayas. Nga ang Misayas, according sa prophecy, pagapatyon. Ikaunsi nga pamangkot. Ano ang pagahimuon sang Mesiyas sa tunga-tunga sang katapusan sang simana sa sini nga propesiya? Okay, we are now on the last week. So ano-kano ang pagahimuon sang Mesiyas sa tunga-tunga sang katapusan sang simana sa sini nga propesiya? Daniel 9:27. Daniel 9:27. Okay, pagabuksan ta kag open ta ang aton nga Bible sa Daniel 9:27 kag dira makita naton ang sabat. But in the middle of the week, he shall bring an end to blank and offering. So what is the answer? Yes. He shall bring an end to sacrifice. Iya but ang sa katapusan, no, to ang mga sakripisyo kag ang offering. So ang tunga-tunga mga kaabyanan sang sini nga simana bilang katunga sang ulihi nga 7 ka tuig, no, kun aton na recall. Amo ang 3 kag tunga sang mga tuig. Pagkatapos sang pagkari sang Misayas sang AD 27. Kag ini magadala sa aton sa 31 AD. Okay, 31 AD. Sa husto nga tion nahanungod sa gintagna sang propesiya. So sang tion sang Passover o kung the time of the feast sang paglabay sang anghel, ginbitay nila si Yeshu sang Nazareth. Apang ila na talupangdan ang hindi maayo para sa iya, kaginbitay siya sa tion sang piyesta sang paglabay sang anghel. So ini makita naton sa Babylonian Sanhedrin. So when Jesus died, no, ang Biblia nagasugid nga ang curtain sa temple was miraculously what? Ripped halin sa babaw pakadto sa dalom. Ini nagasimbolize sang end sa mga animal sacrifices, exactly as the Bible predicted, nga makita nasan sa Matthew 27:51. Kag sa templo, no, while they are having the service, the Passover lamb was sacrificed once a year. So ang Passover lamb, ginasacrifice na siya once a year on a specific day, kag may specific time. Okay. So by decoding the temple service of the Passover along with the amazing time prophecies ng Daniel 9, we can see that Jesus Christ, as prophesied, died on the very year, died on the very month, the week and day, as predicted hundreds of years before mga kauturan, before it ever took place. So pinaagi sa pagtukib sang serbisyo, no, sa templo piyesta sang paglabay sang anghel kaupod sa makatilalang at nga propesiya sang Daniel 9 ato nakita nga si Jesucristo or si Kristo Jesus napatay sa anugid sa gintalana nga panahon. Ini nagasugid sa aton mga kauturan nga ang propesiya nagapakita nga ang aton Biblia, the Holy Bible, can be trusted. Ini masaligan kay nga ini nagasugid sang kamatuoran kag si Jesus Christ, no, amo ang sabat sang aton pamangkutanon kaina kun sino ining misteryoso nga prophecy man. It's no other than Jesus Christ. This is the true Messiah of Bible prophecy. This will lead us to the truth or the fact number 7 nga ang Mesiyas nga si Kristo Jesus mapatay sa 31 AD.
Ika-12 nga pamangkot, nagasiling. Sakay sin-o ni Ginong Jesus ginhambal sa iya disipulo nga magwali sing una. Sakay sin-o niya ginhambal. Okay, Mateo 10:5 hasta 6. Mateo 10:5 hasta sa 6. Aton dira makita ang sabat. Do not go into the way of the Gentiles and do not enter a city of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So ano hambal niya? Go to the lost sheep. Kadto ikaw dito sa mga sa balay, sa mga Israelinhon. Bisan sa pagkatapos ang iya kamatayon, no? After being anointed and after being napatay siya, no? Si Jesus nagsiling sa iya mga disipulo sa pagsugod sa ilabuluhaton sa Jerusalem. Wala siya aton panumdumon. Nga si Ginong Jesus, wala siya nagsungka sa mga katawan sang Israel. Wala siya nag-give up sa mga katawan sang Israel. In fact, ano hambal niya to kina sa mga disipulos? Kadto didto sa mga pamilya sa mga Israelinhon. Sa gihapon diri naton makita nga may mayara nga time si Jesus Christ sa sini nga mga tao. Kag kun ila, pero may kondisyon, kun ila batunon si Ginong Jesus ang ginbanhaw nga Mesiyas. So, we have found here that Jesus loved His people. Ika-13 nga pamangkot. Ano ang paandam nga ginhatag ni Jesus sa mga katawan sang Israel? Di ba ginabalan niya to kinang mga disipulos nga kadto kamo to walihi didto. Okay, give them the good news nga nabanhaw si Ginong Jesus. Pero ano ang iya paandam? Diraton makita Mateo 21:43. Mateo 21:43 nagasiling, therefore I say to you, the kingdom of God will be blank. Provide the answer. From you and given to a nation bearing the fruits of it. So ano ang sabat? It will be taken from you. So amo ni ang warning ni Ginong Jesus sa mga people of Israel nga ang the kingdom of God will be taken from them. Kay nga ang pagkatulugyanan ginkuha sa ila kaginhatag na sa sa espiritual nga Israel kay wala sila nagpati, wala sila nagtuman sa kay Ginong Jesus. Si Ginong Jesus mga kaabyanan nagahigugma sa mga katawan sang Israel. In fact, siya naghibi sa sininga syudad. He pleaded with the religious leaders to believe in Him and have a heart experience with God. He performed miracles, sa damo nga mga mirakulo ang iya na-perform just to tell them nga iya palangga ang mga katawhan. Taught them about spiritual truths, healed the sick, and Jesus did everything. Ginhimo niya ang tanan niya nga masarangan para nga mabuligan ang Jewish people that they will become a holy nation. As promised. Jesus knew the prophecy of Daniel 9. But ani Ginong Jesus? And He passionately warned the people of Israel about refusing sa pag-accept sang gift of salvation pinaagi sa kay Jesus Christ. But Jesus declared that the great promise of a glorious future would be taken away from the Jews and inipaghatag sa another people, and that is now the spiritual Israel. Question number 14. San-o ang maayong balita nagsugod nga makalabot sa mga hentil? So kay amo na to ang kaman, di ba? In-spread tapos wala man ginbaton sang mga Israelinhon. So san-o nga ang maayong balita nagsugod nga makadabot na sa mga Gentiles, sa mga hintil. So aton diri makita ang sabat sa may Acts binuhatan 8:2 hasta 4. Okay? And devout men carried Stephen to his burial. Therefore those who were scattered went blank preaching the word. The answer is everywhere. So saan una tabo? Okay, aton diri makita sang si Stephen ginpatay sang mga relihiyoso nga lideres nga mga Hudiyo. Siya amo ang una nga Kristohanon nga martir. Kag ini natabo sang AD 34.
no? Sibo gid sa 490 katuig pagkatapos ang pagsugod sang propesiya. Again, dili naton makita ang exactness sang prophecy. So sang nakita sang Dios ang ginhimo sa mga Hudiyo nga lideres sa panguluhan sa mga kaiglasyahanan, siguro siya naghambal sa iya kaugalingon. We can entertain the thought, mahambal guro si Jesus Christ. Tama na, kag husto na, no? Lakat sa karon kag iwali ang maayong balita sa mga hintil. Because the Jewish nation hardened themselves against the long-suffering God. They hardened themselves, no, on the love sang aton Ginoo. The prophecy was over. This will give us to the next fact, the fact number 8. Ang gintalana sang Dios sa mga Hudiyo nga mga katawhan bilang pinili sang Dios natapos sang 34 AD as prophesied in Daniel chapter 9. Question number 15, mga kaabyanan. Ano ang matabo sa Jerusalem pagkatapos sang kamatayon sang Mesiyas? May matabo bala sa Jerusalem pagkatapos sang kamatayon sang aton Mesiyas? Daniel 9:26. Balik naman kita sa Daniel 9:26. Okay, diri makita, and after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall blank the city and the sanctuary. So, ano ang sabat? Ano ang matabo sa Jerusalem? Yes, ini pagalaglagon. It will be destroyed. So, sang 70 AD, no, ang Romano nga soldado naguba sa Jerusalem. Again, suno sa gintagna. Fact number 9 about our Messiah. Ang syudad kag templo sang Jerusalem mabungkag liwat as prophesied, no, by Daniel. Question number 16. Suno sa mga kasulatan, sino ang mga pinili nga mga katawhan sang Dios? Okay, let us take a look sa answer. Makita sa Galatians 3:29, Galatia 3:29, Galatia 3:29. Okay, so kagtungod kamo iyan ni nung sabatira aton pangitaon, mga kaliwat kamo ni Abraham, kag kun ano ang ginpromesa sang Dios kay Abraham, mabaton man ninyo. So sabat, tungod kamo iyan ni Kristo. Tungod kita iyan ni Kristo. So kita nangin kaliwat ni Abraham, kag kun ano ang ginpromise sang Ginoo kay Abraham, amuman ang mabaton man naton ang mga promesa sang Ginoo. Ang mga Hudiyo wala nagbiya o kun ginsumpa. Let us take a note on this. Kay nga sa kada isa sa kada Hudiyo nga magabaton kay Kristo Jesus bilang personal nga manluluwas, bilang Misayas kag Ginoo, sa gihapon mayara sang kaangtanan sa mga promesa sang Dios. Karon aton natalupangdan nga ini iglesia ni Jesus, nga amo ang pinili nga mga tawo, mga pari sang hari kag mga katawhan sang Dios, iya gid kaugalingon nga katawhan. So we find that the church, no, is the church, we find it is the church of Jesus, mambal naton chosen generation and his own special people. This will lead us sa ikapulo nga kamatuoran about sa aton Misaya, nga ang Kristohanon nga iglesia amu ini karon ang espirituhanon na Israel. So the Christian church is now the Israel. Mga kaabyanan, mga kauturan, aton nagin tunan kung sino atong misteryoso nga tawo sang propesiya. Kag aton nakita according sa prophecy, no, in Daniel chapter 9, nagkalatabo as what? As predicted. Kung nagkalatabo ini, suno sa gin propesiya. And for tonight's study, let us remember in tatlo ka puntos, no, aton gid ini paga dumdumon samtang kina nagapadayon sa aton journey sa sini nga kalibutan. That first, si Jesucristo amo ang tema
sang bugos na Biblia. Wala na sang iba nga theme, kundi the theme of this holy book, the theme of this Bible is Jesus Christ. Ikaduha nga puntos, na si Jesucristo amo ang Mesiyas para sa mga Hudiyo kag manluluwas sang bilog nga katawhan. So si Ginoong Jesus amo ang Mesiyas sang espirituhanon nga Israel. Ang ikatatlo nga puntos amo ini. Kung imo gindawat si Ginoong Jesus subong imo personal nga manluluwas, ikaw nangin kabahin sa iyang katawhan. Ikaw nangin kabahin sang espirituhanon nga Israel. To end our session, to end our study for tonight, let me bring to you this story. May isa ka batan-on nga babayi nga ginahingalanan kay Tabitha. Kag ining si Tabitha nagasuksok sang isa ka gold nga locket around sa iyang neck, no? So mambal nato nagasuksok siya sang necklace, and that necklace has a gold heart-shaped locket kag ini gin-describe nga a gold one. So ang mga friend ni Tabitha, ang friend niya, yung mga kaabyanan ni Tabitha, often talked about this locket. Kag ila kay nakita daw wala niya ginakuha-kuha sa iya nga liog, no? Nasuksok niya gid permi, and they wondered kung sino ang love of her life. Nga sino bala na nga ginatago-tago niya gid, kag dira gina permi ginabutang no, kag permi niya ginauyatan, kag ginatanaw-tanaw atong picture sa sulod sang sina nga heart-shaped gold nga locket. So Tabitha would never open the locket. So bisan ano nila ka-pursue, paano nila kambal nga Tabitha, tanawabi kung ano nang ginasud, anong sinuna dira ang imo nga ginaandaman gid ina nga picture how, no? Si Tabitha wala ginag-abri sang ina nga locket. But her friends could tell how precious the picture of her lover must be. Oh, so kung imo man guro natin siya na masiling ka, grabe gini guro, precious kini sa iya ang picture, kag amo ni guro ang iya nga ano ginahigugma, mambalatan the love of her life. So Tabitha would hold this locket in her hands and treasure it close to her heart. But Tabitha died. No? Napatay si Tabitha, wala nakapamana at a merely young age. So her friends opened the locket. Kag ila nakita sang iya mga friends ang picture no sa sulod sang sina nga gold locket. Inside they found a simple crumpled up note. Kag ila nakita uli dito no isa ka nambal nato na a piece of paper that is crumpled with the note nga nagasiling. Him whom I have never seen, I love. Sa iya nga wala ko nakita, pero akon gid ginahigugma. Mga kaabyanan, mga kauturan, what are your reflections on this story? Do you treasure the love of Jesus? Do you treasure His promises? Do you treasure Him being our Messiah? So samtang kita nagapadayon sa aton nga journey, let us take a look on these questions nga aton kinahanglan pamalandungan. Una, ano bala how has the information in this presentation about the mystery man of prophecy nakabulig sa aton pagtuo kag pagsalig sa Ginoo kag pagsalig sa Biblia? Ikaduha, ang pagbautiso or baptism of Jesus Christ was His anointing bilang isa ka Messiah. And why do you think He has also asked to be baptized? No, John 3:5, if you want to know the answer. Number 3, question for reflection. Ano bala ang imo mahambal sa mga katawhan nga wala pa nag-accept sa kay Jesus Christ bilang ilang Mesiyas? Ikaapat, what can you do in your reading of the Bible to ensure nga imo gid ma-appreciate ang tema sang Biblia? Ang tema sang Biblia nga wala sang iban kundi si Ginoong Jesus in every passage of this holy book, of this Bible.
kaabyanan, the sacrifice of Jesus was for you. Ang sakripisyo ni Jesus para sa akon. Ang sakripisyo ni Jesus para sa aton tanan. Would you like to accept His sacrifice today and commit your life to Him as your Messiah, as your Savior and friend? Kung amo, ini ang imo nga commitment. If you answered yes, that you are willing to accept the sacrifice of Jesus today, let us bow our heads for prayer. Amay namon, amon ikaw ginapasalamatan sa imo mga promesa. Promesa Ginoo nga matuod kag masaligan. Imo ginpadala si Ginoong Jesus bilang amon Misaya, bilang amon Savior, bilang amon dearest friend. Kag tungod sini Ginoo, ginabalik namon ang pagdayaw sa imo. Thank you for helping us and enlightening us sa mga propesiya nga nagsugid sang umalabot. Thank you for accepting us just as we are and for your unfailing love to each one of us. Bless each one of us. Bless those who are with us in this study, dear Lord. Bless each of the members of our family. Bless, again, each one of us in our journey. Thank you again for your love. We love you, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen.